Push ko lang yung ano, yung bendo machine, Wi-Fi box, bendo box, CPU Wi-Fi. Kabubukas ko lang na ito, ngayon i-unbox ko na para makita niyo lahat kung ano yung laman ng bendo box ni PU Wi-Fi. Yung itim na balot, tinapon ko na. Ito hindi ko pa nagagalaw kasi yan pa talaga siya. Ngayon bubuksan ko para malaman nyo kung ano yung mga laman. Ayan. Para may idea kayo, para sa mga order uli, alam nyo kung ano yung matatanggap ninyo. Ganda talaga ng ano ni PU Wi-Fi. Ito po yung in-order ko galing sa sa Shopee. Talagang secured na secured, naka-bubble wrap, nakabalot pa siya ng karton para siguradong mauntog man, hindi siya magkakaroon ng dents. Ayan. Ayan po yung parang pinaka inclusion ng bawat laman. Malabagsak yata ito. May dents, ayan. Mukhang nalaglag ko ni Shopee. Pero okay lang. Anyway, so far good naman. Ayusin na natin yung bubble wrap. Yan. Kasi itong box sa ilalim, ayusin natin. Ayan. Napakaganda ng box ni PU Wi-Fi. Ito yung inclusion niya, yung kanyang power supply, 12 volts. Tsaka yung sticker. Kasi kayo magdidikit dito niyan. Kung gusto niyo diyan, kung gusto niyo kung saan man gustong idikit, ayan yung sticker niya. Ayan. Tapos, ito naman yung kanyang user manual. Yung mga laman ng piso box, ng bendo box. Ito yung kanyang manual. Ayan. Sa manual, ayan, nakalagay yung step by step kung paano mo siya gagawin. Tapos sa likod naman, naka-attach yung kanyang mga laman. Yung mga board niya, yung coin slot, yan, mga board, yan, mga pindutan, yan. Hindi ko alam tawag yan. Basta yan yung mga laman ng kanyang manual. Tapos sa kabila, andito yung kanyang instruction kung paano mo siya kukonfig, paano mo siya i-adapt kay PU Wi-Fi. Yan. Bali, ito yung kanyang napakaganda. Merong pindutan, merong universal coin slot, meron din siyang ilaw-ilaw. Yan, tapos sa likod, paano ba ito bubuksan? Kasi nasusi. Nandito siguro yung susi. Ito nga, nandito nga yung susi. Yan. Bali sa box niya, andun yung power supply. Tapos yung susi. Nahanap ko yung susi, akala ko wala susi. Yan, ito yung susi niya. Bali, bubuksan natin yan. Meron pala siyang dalawang spare na susi. Kasi usually sa mga piso coin box, pag bumili ka, isang susi lang talaga. Pero sa kanya, dalawa yung susi niya. Ayan, bali, ito. Ayan. Ngayon, ito, binuksan na natin yung kanyang, makikita na natin ngayon dyan kung ano yung laman ng kanyang box. Ayan, andito yung push button, itong kanyang coin slot, sa kanya yung board. Ayun yung board niya, nasa ilalim. Napakaganda kasi maliit lang yung kanyang board, oh. Hindi nga kumakain ng malaking space, eh. Yan yung kanyang board. Tapos yung mga USB yan. Hindi ko alam mga tawag dyan, eh. Ayan. Bali pala ito, pagka binili mo kay Gigahertz, powered by PU Wi-Fi, plug and play na. Wireless pala to, guys, ha.
wala siyang router na kasama. So, alam ba, bumili ka ng antena na pina-adapt mo kay PU Wi-Fi, pina-adapt mo, ilalagay mo lang to sa tabi na malapit yung EAP mo, yung EAP 110 o EAP 225. I-attach mo lang siya doon, ano mo lang sa internet yung sa Wi-Fi mo. Tapos, wireless to, wala siyang modem. Bagay ba, pag naghulog ka rito, automatic yon. Kung 5 yung antena, kung saan man yan, covered yun. 150 meters diameter ang coverage ng bawat isang antena. So, 150 meters, medyo malayo, di ba? Ako kasi mayroon akong 5 antena. So, sa 5 antena, nakabalibot yun dito sa buong compound namin. Para kahit saan magpunta yung mga naghulog o nag-Gcash, malawak yung kanilang coverage. Saan man sila naroroon sa lugar namin, sisiguro din malakas yung kanilang signal. And yet, kasi kaya ako bumili ng bendo machine kay PU Wi-Fi, kasi may mga taong wala talagang Gcash, kahit yung mga construction worker dito sa amin, wala silang Gcash. So, yung mga walang Gcash, pwede silang maghulog ng piso, pwede silang maghulog ng 5 piso, pwede silang maghulog ng 10 piso, pwede rin silang maghulog ng 20 pesos. So, kung yung iba na walang Gcash, maghulog sila rito. Pero yung iba naman na may Gcash, pwede yung kahit natutulog sila sa bahay nila, kahit nasaan sila, basta covered yung kanyang Wi-Fi, kanyang PU Wi-Fi, pwede sila mag-Gcash. As long na nare-receive nila yung portal. Ito pala yung portal ni PU Wi-Fi, para makita nyo rin, para may idea kayo. Yan o. Yan. Ayan yung portal ni PU Wi-Fi. Andyan yung mag-send ka ng Gcash or Paymaya. Tapos, andyan naman yung mga rates, kung magkano yung gusto mo. Yan. Tapos, meron din dito kung magkaroon ng problema, technical problem, kung meron kang comments and suggestion, meron ako ditong number na pwede nila akong i-text, pwede nila akong kausapin, just in case na hindi sila makakonect or may problema sa linya. Tapos yan, ito yung voucher. Pag nag-generate ka ng voucher, lalabas yan dito. Tapos, connect na. Pero magbabayad ka muna ng Gcash. Kailangan pag nag-Gcash ka, patayin mo muna yung data mo para hindi maging conflict yung pag-generate niya ng voucher. Pag nakapagbayad ka na ng Gcash, mag-generate na siya ng voucher para makakonect ka na dito sa internet. Nasa sa'yo kung anong gusto mo, kung gusto mo ba ng piso, 5 piso, 10 piso, 20 pesos, 1 day, 2 days, 3 days, 5 days, 1 week, or isang buwan. Kasi pag isang buwan, siyempre medyo malaki yun, maraming hulog dito, iba mag-Gcash na lang. Yun, napakadali lang naman. Yun, siguro i-vlog ko ulit yung kung paano mag-connect nito. Kasi magpapaalalay pa ako kay Pio para sa pag-connection nito. I-vlog ko ulit sa part 2. And then, pakita ko na rin sa inyo yung mga tarpaulin. Pag natapos ko na yung configuration nito, tsaka yung kanyang pag-adapt sa aking mga antena. Yun lang mga guys. Maraming salamat. Please like and share na lang and subscribe sa YouTube channel ko. Salamat! Bye!